Hello Gemini, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Gemini? Eight of Spring. Nakakaranas ka ng stress dahil sa nagkakasunod-sunod yung problem or happening sa buhay mo. Pero asahan mo na may mga magandang oportunidad at chances na darating. Justice. Maging fair at suriing maigi yung problemang dinaranas. Kasi sa huli, magtatagumpay ka din. Awakening. Isolve mo yung problem mo sa ibang pamamaraan at kung kailangan ng paghinto ay gawin mo ito para sa tamang aksyon na nararapat. Alamin natin kung bakit ipinakita itong Eight of Spring na card. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards para sa mga Gemini? Knight of Swords, the Lovers, at Eight of Cups. Yung pagbibigayan, makakatulong ito sa relasyon mo sa kapwa. Pero ito yung tamang panahon para sabihin mo rin yung opinion mo at saka yung mga pinapaniwalaan. Meron kang importanteng situation na dapat mong pagdesisyonan. Kasi base na rin sa mga cards, meron kang gustong abandonahin na sitwasyon. Kasi ang ilan sa inyo, tingin mo, nauubos yung oras mo at saka hindi mo alam kung ano yung dapat gawin. Ang ilan sa inyo sa career or business, yung bang gusto mo nang palitan yung career mo o kaya negosyo. Kasi hindi na to yung bang nagpapasaya sa iyo. Ang ilan naman, nakadalawang cards ka na ang career mo ay stable, maraming oportunidad at saka yung bang project. Ang ilang single, may potential person ka makikilala na pareho kayo na nararamdaman sa isa't isa. At saka sa mga single, hindi mo kailangan baguhin yung mga bagay na ginagawa mo. Yung mga bagay na gusto mo kasi gusto niya malaman at saka gusto rin niyang matutunan. Pero ang ilang single, kahit na may mga ganitong pagkakataon ay nag-iingat ka pa rin na hindi ka masaktan. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards ka na feeling ng person mo ay yung napapabayaan mo siya sa relationship nyo or hindi ka interesado sa kanya. Itong Justice na card naman ang alamin natin. Ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship ay kahit gaano ka ka-busy, ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, kailangan mas i-priority mo yung family or relasyon. Kung gusto mo ng space, kailangan ipaalam mo to sa person mo. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, mahal mo yung person mo, pero tingin mo unhealthy ang relasyon nyo kaya ikaw mismo yung bibitaw. Kasi tingin mo ito yung best na solution para sa iyo. 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, at the Wheel of Fortune. Nakatatlong cards ka na ang ibig sabihin, suriin mo yung mga priorities mo. Hanggang dito sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo ay stress ka pa rin. At saka, yung bang hinahanap mo yung hustisya na para sa iyo. At ang advice ng mga cards ay kahit mahirap yung sitwasyon mo, kailangan mo pa rin mag-effort para mag-improve yung sitwasyon mo sa buhay. Kung ano yung ibigay ni God or ng universe sa'yo, yun yung pagsumikapan mo
na magkaroon ng goal or maresolbahan yung mga problemang dumarating sa iyo. At saka may mga pagbabagong mangyayari na mas magbibigay sa iyo ng chances, kaya tanggapin mo ito. At sinasabi rin ng mga cards na yung mga problemang nangyayari sa iyo ay hindi panghabang buhay. Lahat ay temporary lang. Magtiwala at huwag mag-give up kasi bibigyan ka ng hustisya ng universe. Ang ilan sa inyo sa financial ay hindi talaga sumasapat yung kita mo. Kaya ang ilan sa inyo nakatatlong cards ka na magbabago ka ng trabaho. Kasi gusto mong matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Ang ilan sa inyo sa ibang lugar or ibang bansa magtatrabaho. Ang ilang single at saka nasa relationship ay meron ka pa ring hinanakit sa person mo. Alamin naman natin itong awakening. Kasi ang ilan sa inyo, biglaan ka nalang iniwan ng person mo. Yung bang ginost ka. Kasi single ka man or nasa relationship, yung person mo, mas nahumaling siya sa material. Ang ilan na nasa relationship, magkasama kayo ng person mo pero walang progress yung relationship nyo. Dahil nga sa kulang sa pagbibigay ng atensyon sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang advice ng cards ay kailangan magkaroon ng linaw kung ano talaga yung nangyayari sa relationship nyo. Ang ilan na nasa relationship ay nagkaroon ng reconciliation at saka nagkakaroon din ng improvement ang relationship. May mga plano na para sa future. Kasi ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, nagkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Tinanggap mo ito kaya good karma ang nangyayari. Kasi ang ilan sa inyo, mas nagpo-focus kayo ng person mo sa present. Knight of Wands, 3 of Pentacles at 6 of Pentacles. Connected ito sa mystical card na nagkakaroon na ng kamalayan ang ilan sa inyo. Yung bang nagpo-focus ka na ipagpatuloy kung ano yung goal mo sa buhay. Ang ilan sa inyo, piniperfect mo talaga yung buhay mo na kailangan hindi ka lang maayos sa career, kailangan pati sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo, nagbibigay ka na rin ng concern sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Ang ilan sa inyo sa health, kung depressed ka, kailangan libangin mo yung sarili mo or magkaroon ka ng bagong hobbies. At saka ang ilan sa inyo sa health, paligiran mo yung sarili mo ng mga taong sumusuporta sa iyo. At kung ang ilan sa inyo sa health ay nakakaramdam ka ng hindi magandang kondisyon sa katawan, kailangan mo magpatingin sa professional para mapapabilis yung healing mo. Para sa mga single, may potential person kang nakakausap na natutuwa siya sa mga naiisip mo. Lalo na yung mga kabutihan na nagagawa mo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na may person na attracted sa iyo. Sa mga nasa relationship naman, marami ka pang natutuklasan sa person mo. At dahil sa tanggap nyo kung ano man yung kahinaan ng isa't isa, nagkakaroon ng long-term na commitment, kapayapaan, at saka natututo kayo pareho kung paano pagtibayin ang relasyon. At kung nagkakaroon man ng problema sa relasyon, ang advice ng mga cards ay kailangan balansehin nyo yung relationship. Huwag puro career or sarili lang. Matuto din na makiramdam. Itong bottom of the deck na 5 of Swords, naka-3 cards ka na umaalis ka sa situation na tingin mo hindi ka binibigyang halaga. Marami kang nababalitaan o kaya pagdududa sa person mo. Kaya ang ilan sa inyo hindi mo gustong ipagpatuloy pa yung relasyon.
Ten of Wands, ano man ang estado mo sa buhay, ibig sabihin nito, yung bang stress ka na, yung bang pagod, na ang advice ng card ay kailangan magpahinga ka din. Huwag mong sagarin yung lakas mo sa anumang sitwasyon. Itong Page of Pentacles naman, may magandang balita na darating sa iyo na matagal mo nang hinihintay. Pwedeng patungkol sa negosyo, pag-aaral, o kaya bagong trabaho. Kasi ito yung time na yung kapalaran mo ay maisasaayos na. Lalo na kung ang pinagkakatiwalaan mo ay si God. Ibig sabihin, nasa mabuti kang kamay. Kung noon, sunod-sunod na problem, ngayon naman ay sunod-sunod na magandang balita na magpapasaya sa damdamin mo at saka sa mga taong nasa paligid mo. At saka ang ilan sa inyo mas focus ka sa dagdag kita kaysa sa ibang bagay na makakasira sa diskarte mo. Marami nga po pala salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 3. Your guides are with you, offering love and wisdom. Affirm, God is not in a hurry, you are. It's why you're anxious, stressed, and disappointed. Trust that what was meant to be yours will be yours. Type yes to affirm. Affirm, nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor.